Ayan ka-farmer, magandang araw po. Ngayon po ay December 30, 2024. Nandito po ako sa may amin lang po ito, sa may pinagsusugahan namin ng baka. Kahapon po ay bumili ho tayo ng 2 baka masbate na napabalik nga po yung isa. Pinapalitan ko po ng medyo maamo. Yung pinalit po namin na yun, ayun po talagang unang-una ko nakita. Sabi ko, nahahawa ka na, baka ano kaya kung aring aming bilihin. Ay kaso ang dami hong pagpipilian na mas maganda. Ay din binili ho namin yung mas maganda. Ayun pala naman napakatapang. Ay di nga po ibinaba. Ako po yung nagpaalala doon sa mag-aalaga. Sabi ko ay wag ho muna kayong lalapit at gawa ng yan po ay nanunuwag pa. Hindi pa sanay sa tali at baka kayo ay madisgrasya. Ngayon po pagkalipas mo ng 2 oras bumalik ulit ako. At tinignan ko nga, ay kita ko nga ay nagsasabid-sabid na uli yung lubid doon sa paa ng baka. Ay di akin pong inalay, sinayos. Nakita ko ngayon nung tagapag-alaga namin, lumapit sa akin. Ay nung makalapit, bago pa ho makalapit, paparating pa lamang, ay nahagip na ng baka, nasuwag ho. Ang nangyari ho doon, hindi niya tinansya yung layo niya doon sa baka. Ay ang haba ho nung lubid ng baka, iwari ko ay mga 2 dipa mula doon sa pinagtalian na puno ng nyog. Ay lumapit siya, papalapit siya sa akin, yung tagapag-alaga, ay abot siya ng baka. Yun, kaya po nasuwag at tumalsik po yung mama, yung po tagapag-alaga namin. Ay di ako po kinabahan at akala ko po inabalian gawa ng masama ho ang pagkakasuwag talagang tumalsik, yung umangat talagang paa sa sa lupa. Ay di namahinga ho muna ng mga ilang minuto. Yung pagkalipas naman ho ng 5 minuto siguro nakabangon na rin. Sabi ko nako akala ko yung magpapagamot pa di yan, sabi ko ano gahong gagawin natin dyan, kaya gahon ninyo. Tinanong ko yung tagapag-alaga ay parang tulala pa at hindi pa alam ang gagawin. Maya sabi, ano kaya kung tusukan mo na ito sabi gayon, papatusukan na natin. Sabi ko, kaya kong tusukan yan, ay may 2 akong pantusok dito. Kaso lamang po, bata pa. Sabi ko gayon. Yan naman kaya natin papalitan. Hindi kung gusto nyo, papalitan na natin yung maamo diyan. Kaso nga di nangihinayang ako at napakaganda nga ng baka. Siyempre lamang pa rin ng tao. Kaysa naman madisgrasya yung tao, di papalitan na lang. Kaya pumayag naman napapalitan. Di yun, kami ni Sir Junjo, nag-usap kami. Wala pa naman 1 oras kami nagkasundo na, mga ilang minuto lang ako doon. Ang aming kasunduan nga, dadagdag na lang ako ng 2.5 sa pa-deliver. At siyempre doon sa baka, yung baka po aking pinalit ay mas mataas po mas malaki. Pero pagdating ako sa forma, mas maporma yung aking pinalitan na matapang. Di nga po, binaba na. Ayos naman, maamo naman yung baka. Tapos tinusukan ko na rin ng ilong para sakali man na hindi na kayang mahila, ay madali na. Hindi na kailangan pang tumawag sa akin. Hindi tanggalin nila yung mortegon. Ayos na. Ayan po ang naging problema dyan. Yung pagkakasawag sa kanya kahapon ay kinula nga siya sa karkula. Hindi niya tinansya yung haba ng lubid ng baka. Kapag magtatali ka pero meron ng lubid, halimbawa yan po yung puno, tabi-tabi po, may saging, o kaya kung ano man pananim, mga puno ng nyog na bagong tanim, mga nyog. So tamang kalkula po dyan, tamang estimate ng tali ay yung hindi maabot ng puwitan ng baka. Ang ginagawa ko kasi ng ibang nagtatali, pag nagtali sa puno, ang ini-estimate lang nila ay yung hindi maabot ng uso. Yung po ay mali, dapat yung hindi maabot ng huli ng puwit. Dahil kahit pa hindi makagat ng baka, pag naabot yan ng puwitan, ay tumba ho yung mga puno ng saging, tumba yung inyong mga pananim. Masisira po yan pag natapakan. So yun po ang tamang tansya, pagtansya po ng haba ng lubid ng hayop. Ganon din po sa atin, sa ating tao. Dapat hindi rin kayo maabot ng puwitan. Hindi po porque kayo hindi naabot ng sungay ng ulo ay safe na kayo. Kailangan hindi pa rin kayo mahagip ng huli ng paa. Baka kayo matapakan, baka kayo masipa, baka kayo mabangga.
ay tatalsik talaga ang tao. Napakalakas naman ho ng baka talaga. Ngayon pag kayo naman ay magtuturok ka-farmer, lalapit ako dito sa baka, pakikita ko sa inyo yung side kung saan ako pumupwesto. Yan, pasensya na kayo din sa daanan sa amin, talagang ganun pa rin, hindi naman nagbago. Matubig, maputik, kaya ang baka hirap na kumain. Ayaw na kumain pag basahan damo. Ayan, ito po yung baka, no. Ito po ay sa amin ha, hindi po ito yung bagong bili, ito po yung maamo na. At may tusok na rin ito. Ayan, ito pong side na to, pag kayo magtuturok, pauna, hanggang dyan sa may leeg. Yan po yung pinaka-safe na pwesto kapag kayo magtuturok or magpupurga kayo gamit ang oral or injectable na gamot. Huwag ko kayo pupwesto sa una, sa may pinakaulo. Huwag kayong pupwesto dito sa pinakahuli. Dahil ang baka po sumisipa yan ng pahuli, minsan sumisipa yan ng paside. Side kick kung tawagin. Ayan, dyan po ang pinaka-safe. Yan ay mga paalala ko lang sa inyo, farmer, gawa ng ang baka ay iba-iba ng ugali. May matapang, may maamo, mayroong mga pihikan, mayroong matakaw. Kaya kailangan nyo munang obserbahan ng hayop. Kailangan nyo munang kilalanin bago kayo magtiwala, bago kayo makampante. Wag ko kayo laging kampante at minsan ay nagbabago ang ugali ng hayop. Lalo na pagka yan ay bigla nakakita ng maraming tao, biglang may dumaan, hindi sanay sa tao. Kahit kayo yung amo niyan ay baka kayo ay maikutan, masuwag. Minsan nakikipaglaro, minsan susuwagin kayo, pero yung suwag na pitik lang, ganun ang hayop, farmer. Hindi, alas parang tao din. Merong mapagbiro, merong talagang matapang. Kabisaduhan lang din. Kaya sabi ko nga, ang experience sa pag-aalaga ng hayop ay hindi pa masasabing kayo maalam kung kayo mga 2 taon pa lang nag-aalaga ng baka. Sasabi ko mga 3 pataas. Yan, medyo may experience na kayo dyan. At talaga mahabang proseso bago ma-master, bago makakabisado. Yan, pag ako'y nagtuturok at ako'y nagtutusok, ay ako'y lagay na ako'y masusugatan. Pero awa naman ng Diyos ay ayos naman. Minsan ay nadadaplisan ng lubid. Siya napipitik ng sipa, yun. Pero nakakauwi naman. Wala namang sugat na malalaki. Kalimitan na igas-gas lang sa mga damo, sa mga puno. Ilang ang mga sugat ko. Sa ano na ayaw ka naman ka-farmer sa pulbata pa iba ka ng kaharap ko eh. Malaking bagay din yung experience. Kaysa naman doon sa yung iba, yung kagaya nga kahapon, matanda. Sabi sa tagal-tagal doon na dyan nagbabaka ngayon lang daw siya nasuwag at yun lang daw nakasuwag sa kanya. Yun nga ka-farmer, kahit pa sabihin kayo may experience na, huwag kayo magtitiwala. Gawa ng tansyahan yan kalkulahan ng haba ng tali para safe. Yan, kaya kayo ginawa ko ng video ng ganito ka-farmer, gawa ng para sa safety nyo rin. Malaki ang baka hindi makagaya ng manok at saka ng kambing na hindi masyadong porsado. Hindi kagaya ng mga ibang hayop na maliliit na mas malakas tayo kahit pa rin pagtatluhan mas malakas pa rin itong baka, lalo at malaki na. Kagaya ng baka kahapon ang ganda ng katawan, busog na busog daw yaw, sabi ng may-ari, sabi ni Sergeant John. Di porsado nga naman, di talaga pag sumuwag yun talagang angat nga naman yung yung tao. Kaawa ko. Sa awa ko binigyan ko na lang ang farmer ng hindi ko rin naman kagustuhan, hindi rin naman inasahan. Binigyan ko na lang ng konting pambili ng amoxicillin, ng pain reliever. Sabi ko bumili ng Alaxan. Pero tansya ko yung bibili ng lambanog. Ayun. Para mawala-wala ang sakit ng katawan. At sigurado ngayon yung mararamdaman masakit daw yung kaliwang binti. And kaya farmer kayo mag-iingat. Gawa ng una pa rin dapat ang ating kaligtasan. Yan, pag ako'y nagtutusok, ako'y nakagwantes, lagi ako naka-jacket, yung helmet ko hindi ko tinatanggal. Gawa ng kadalasan ako'y nauumpog sa sanga tsaka yung camera ko nasa helmet. Di kahit pa paano safe ako sa mga galos sa umpog.
safe yung aking mata, yung aking muka. Tsaka nandun nga yung camera. O hindi kita yung ating mga ginagawa. Ganun lang naman ang baka. Ang baka ay kabisaduhan lang. May kanya-kanya ding ugali. At palagi nga kayong listo, huwag kayong magtitiwala. Lalo at bakang masbate. Ang bakang masbate ay pagkapanganak niyan, wala yang tali na ikinakabit yung may-ari. Ano yan? Yan ay nakakulong sa malaking kulungan, malawak, takbo-takbo. Pagka lalapit lang yan, pagpakainin na, paiinumin. Pagka matatalian lang yan, pagka ano, yun nga, yung bibili na. Kagaya ng mga kagaya namin, namimili kami. Papalagaan. Doon pa lang yan matatalian. Kaya yan, pasabid-sabid sa una. Kaya yung tali nung kahapon, kaparmer, yung tali sa puno ng nyog, ay maluwag. Para yung baka, kahit magpaikot-ikot, hindi magsasalabid. Magsalabid hindi sa paala. Pero sa mga sanga-sanga, sa mga tuod, ay hindi sasabid. Yan, pag mga bakang masbate. Pero pag mga baka dito sa Batangas, baka sa Pangasinan, sa Tarlac, maamo ang baka dyan. Pero hindi naman nga lahat. Kaya sabi ko, huwag kayo magtitiwala. Pero kadalasan maamo. Pag mga baka masbate talaga yan. Medyo sakripisyo sa umpisa. Mga isa, 2 linggo. Eh yun na, andun yung parang palaga ko doon isa. Yung tag 42. Ayos na, maamo na. Pero hindi ko pa siya mahawakan. Pero hindi na siya yung takbo ng takbo pagka nakakita ng tao. Pag ililipat ko siya, napakadali na. Pagkabunot ko ng paltak, lipat. Lakad, kung saan mo gusto. Pagka kumagat na ng damo, doon ko na iwanan. Ayos na. Kaya ng tagapag-alaga, nandun lang ang bahay. Ang baka yun, nandun. Hindi ko lang kung kita. Yun sa may banda ron. Hindi ko alam kung kita eh. Nandun lang sa banda riyan. Nilapit ako kanina eh. Kain-kain ng damo. Ayos na. Wala pa 1 buwan yun. Ang naging issue lang noon, medyo nagkasugat sa may likodan ng tainga. Gawa nga lang hindi siya magpahila eh. Pero ngayon magaling na rin. Nilagyan lang namin ng panliig. Gawa na kalpas yung nakaraan. Bago namin nahuli. 3 oras ata. Ulang-ulam pa. Kaya nga pa ay nagsugatin eh. Nagkagasgas. Ay sa damugang ayan. Tatakbo ako diyan. Sabit na sabit aking paa. Hindi man ako makapagbutat. Hindi ako makatakbo ng mabilis. Ang baka masbate, sakripisyo lang sa umpisa. Pero pag umamo naman, ay parang ano na rin. Parang mga bakang Pangasinan na din. Bakang norte na rin. Maamo na rin. Ayan, kapag may paalala lang yan sa inyo. Sana kayo ay maging ligtas palagi. Huwag kayong madadala. Marami na rin kaming naging bakang masbate. Kaya alam ko na ang ugali ng bakang masbate. Kabisado ko na ang bakang masbate. Ay ang iniisip ko lang dyan yung tao. Gawa nang may edad na yung mag-aalaga. Mabalian, madisgrasya, di magpapagamot pa ako. Lalo ako napamahal. Kaya nga ako nabili ng bakang masbate. Gawa nang mababa ang presyo kumpara sa iba. Ay baka naman lalo ako mapamahal pagka ako nagpagamot pa ng may bali. Nakakaawa pa. Ayan, so hanggang dito na lamang ulit kaparmer, at mag-update ulit ako sa susunod na araw. Happy New Year. Advance Happy New Year. Ingat po kayo at God bless po sa atin lahat.